Ayan, pati aso kumakain ng azola. So tingnan nyo naman, panglahatan. So ayan, good morning mga ka-chicks, no. So ayan, nakikita nyo naman ang aking azola plant. At ayan na nga po, ako ay nag-harvest upang ating ipakain sa ating mga alagang hayop, no. So ito po ay unang harvest natin, no. So ayan, malulusog ang ating mga azola. At gagamitin na natin, no, para tayo makatipid naman sa isang araw mga ka-chicks, no. So tatlo nga pala yung pond na yan mga ka-chicks, no. Hindi ko na na-video yung dalawa kasi nga ako'y nagmamadali dahil ako'y may pupuntahan dyan mga ka-chicks, no. So yan na nga po pala yung aking mga na-harvest mga ka-chicks, no. So mga nasa kulang-kulang 1 kilo mga ka-chicks, no, kasi syempre hindi naman natin dapat kunin lahat yun. So bago natin pakakainin mga ka-chicks yung ating manok ng azola, kailangan linisin muna natin, no, para malinis yung kanilang kinakain, para hindi na rin tayo para hindi na rin magkasakit yung ating mga manok mga ka-chicks, no. Kaya yan. So dinagdagan ko nito ng commercial feeds mga ka-chicks, no. So yan, mix na yan. Andyan yung layer feeds, GMP4, duck layer at track corn mga ka-chicks, no. So ayan, halo-halo na yan. So sinira na natin yung formula ng feeds. So ayan, nagdagdag tayo ng pang-organic. Tingnan naman mga ka-chicks. Ayan, minekos-mekos ko lang yan mga ka-chicks, no. Ayan, ang ganda. Sobra. So ito nga pala yung aking mga white pullet. No, so 5 sila yan. Gumala yung dalawa. No, so 3 lang yun nandyan nung time na napakain ko. Ayan, tignan nyo naman. Kumakain na din sila ng pang layer feeds. No, so lagi silang kumakanakak kasi nga kumakain sila ng layer feeds mga ka-chicks, no. So tingnan niyo naman yung kaganda nila mga ka-chicks. Ayan. So andito na tayo sa breeding number 1, no. So ayan, makikita nyo na nakalabas yung ating decal brown. Di sila nagpahuli, no. Ayan. So yung mga diskarte mo ganyan mga ka-chicks, no, kailangan isarado mo na yung kanilang kulungan para hindi makaistorbo pag maglalagay tayo ng pagkain nila mga ka-chicks, no. So ayan na nga, sarap na sarap yung isa. Sinulo yung nasa balde mga ka-chicks, no. So ayan na nga mga ka-chicks, pakakawalan ko ni aking mga breeders. Ayan, so kikita nyo naman. Ayan, napakaganda nila at gwapo. Ayan mga ka-chicks, nagunahan na. So 11 heads nga pala yung aking hen dyan at 3 rooster. So, para mataas ang fertility rate niya. Ayan. So, napasarapan sila sa pagkain mga ka-chicks, no. Tingnan nyo naman. Ayan, gustong-gusto nila yung azola. Yan ang kanilang first time na kain ng azola. Pero hopefully, ay nagustuhan naman nila mga ka-chicks, no. Gusto ko lang palang i-share mga ka-chicks, no. Pag bago pa lang kayo sa aking video, huwag nyo nang kalimutan mag-subscribe mga ka-chicks para naman updated kayo sa mga video na i-upload ko. So ito naman yung ating Peking duck. Ayan, mala machine gun yung kanilang mga bibig, no. Tingnan nyo naman, saglitan lang yung ating azola. Tingnan nyo, ubos ka agad mga ka-chicks, oh. Rumarat-rat mga ka-chicks. Tingnan nyo naman kaganda ng azola, nakakatipid talaga. So ito yung ating breeding number 2. Yan naman ay ating mga decal brown na naman, no. So pure decal brown lang aking nalagaan kasi yan ang mostly na demand sa aming lugar, no mga ka-chicks. Ayaw ko makipag-compete sa mga Rhode Island Red kasi sobrang dami na nag-aalaga sa amin mga ka-chicks. Kaya ayaw ko na makipag-unahan sa kanila. So doon na lang ako sa solong-solo at kakonting mga kompetensya. So ayan lang mga ka-chicks, tingnan nyo naman. Gustong gusto nila. Ayan. Kaya simulan nyo na magtanim ng azola mga ka-chicks, no, dahil makakatipid talaga kayo. Bukod sa kamahalan ng feeds, ay talagang mapaparay kayo sa mahal ng feeds mga ka-chicks, no. Kailangan sa pagiging farmer ay kailangan
madiskarte talaga mga ka-chicks para hindi tayo malugi. So ayan, humingi pa nga yung ating mga peking duck, no? So binibigyan ko muna itong mga cage number 3 natin, no? Breeding number 3. So ayan, so malit lang yung kanyang asawa. Pero goods naman. So ayan yung ating pair na Rhode Island Red. Sinamahan na natin ng tatlong Decal Brown. Ayan. So para masyado na kasing maluwang dun sa isang cage, kaya nilagay na natin siya. Kaya may natira pa nga mga ka-chicks, no? Ayan. Oh, sarap na sarap sila sa mga ka-chicks. Tingnan nyo naman. So, madami na akong mga natanim na azola mga ka-chicks, no? So, makakatipid talaga tayo dyan mga ka-chicks. Kaya, subukan nyo.